Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon. Ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. So doon pa lamang po, nagkaroon na ako ng worry. Yung baby namin is nasa 34 weeks pa lang po. At isa lang po ang tumatak doon sa isip ko, doon sa sinabi ni Brother Benji na sabi niya, God is in control, sabi niya. Tapos nung nag-send po siya ng picture, natuwa po ako, sabi niya, Kuya, normal po si baby, sabi niya. Grabe po yung tuwa ko, grabe po yung saya ko dahil 9 days pa lang po doon sa ating prayer sa gawain na ito ay sinagot na po ng Panginoon yung isa sa mga 4 na prayer items ko po. Pinag-pray ko po is yung safe na pagbubuntis niya at yung maging normal yung delivery ng aming baby. Pero kahapon po, nag-PM po si Mrs. sa akin na lumabas na daw siya, nag-discharge siya ng tubig. Sabi niya, papunta na kami sa ospital. Wala siyang gaanong maraming mensahe. Ang sabi niya, maraming tubig lumabas. So doon pa lamang po, nagkaroon na ako ng worry. Yung baby namin is nasa 34 weeks pa lang po. Sabi ko, baka magiging premature yung baby namin. What if kung masisaryan si Mrs., kulangan yung budget namin. Ang dami ko pong katanungan. Isa pa rin po doon yung walang kasama si Mrs. na matured na yung may alam na may experience sa panganganak. Pero alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon dahil lahat po ng aking mga inisip na negatibo ay sa tulong po ng ating mga kapatiran sa Min-An Life Group dito po sa Taipei. Ay isa rin po sila sa mga team na nag-pray, nag-intercede sa akin na at kay Mrs. At isa lang po ang tumatak doon sa isip ko, doon sa sinabi ni Brother Benji na sabi niya, God is in control, sabi niya. Iniisip ko na sana, Lord, idantay mo ang iyong makapangyarihang kamay sa aking Mrs. at ikaw ang humawak sa kanyang sinapupunan sa aming baby na sana maging normal ang lahat. Akong kaalam-alam, naglilibor na pala si Mrs. Minsan po naluluha na lang ako doon sa workplace ko na habang nag-i-intercede ako. Ini-encourage ko po ang sarili ko na God is in control, sabi ko po. Alas 5 po, pa-out na kami sa trabaho, dumiretso po ako sa kwarto. Wala pa rin po akong mensahe na tanggap sa asawa ko, maging doon sa kasama niya. Wala po akong ibang ginawa, talagang dumulog ako sa Panginoon. Pagkatapos ko pong mag-worship, ay lumuhod po ako. Pinag-pray ko po ang aking asawa. Sabi ko, Lord, i-cover niyo po ang aking asawa sa inyong makapangyarihang dugo. Wala po akong ibang pangahawakan, kundi ang iyong pag-iingat, sabi ko. At alas 6 po, nag-PM po yung kapatid ng misis ko at Kuya, lumabas na po si baby. Wow. Yun po ang sinabi niya. Pero andun pa rin po yung katanungan ko, kumusta si baby? Normal ba? Okay ba siya? Tapos nung nag-send po siya ng picture, natuwa po ako, sabi niya, Kuya, normal po si baby, sabi niya. Wow. Paano naging normal? Sabi ko. Alam niyo po, pumasok lang po talaga sa isip ko. Ang Diyos po talaga mapaghimala. Grabe. Kung sa iba po ay ito ay simpleng pangyayari lamang sa buhay, sa akin po, isa po itong pinakamalaking himala na nangyari sa aking asawa, sa aking buhay.
talagang si Lord po talaga ang nag-provide ng lahat po. Maging po sa na-prepare namin na pera, hindi po galing yun sa akin. Sa totoo lamang po. Galing po yun sa amo namin kasi meron po kaming humpaw nung katapusan ng December. Kaya alam niyo po yung istorya ay talagang inihanda na ng Panginoon lahat ng mga maaaring mangyari. Inihanda niya yung mga tao, sino yung makasama ng aking asawa doon sa ospital. Although andun yung worry ko bilang isang first time na magiging ama, pero pinalitan niya sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang, matapat ka sa akin, magtatapat ako sa iyo. Pinanghawakan ko po yung Psalm 91 verse 14. Ang sabi po doon, because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledged my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him. Alam niyo po, yung baby ko na po yan ay pinag-pray ko po yan during the EGR nung ako po naka-attend last April 2023. Hiningi ko po yan sa Panginoon kasi yun po yung turning point ko na ako po nagbalik loob sa Panginoon dahil 2020 po isa po ako manggagawa. Isa po akong worker na nalayo sa Panginoon. 3 years po akong nagkaroon ng addiction sa cycling, pastora. Andun po yung inubos ko lahat ng lakas ko doon sa cycling kasi mahilig po ako sa karera ng sa race, nagre-race po ako dito sa Taiwan. Pero alam niyo po, ang nagrema lamang po na salita ng Panginoon sa akin is yung sa Mark 8:36 ba kung hindi po ako nagkakamali. What good is it for a man to gain the whole world yet forfeited his soul? Sabi po doon. Kaya po, tinulungan ko po ang sarili ko na mabalik po ako sa Panginoon. Through GIL Taipei, tinulungan ko po ang sarili ko na magbalik loob ulit sa Kanya. Umatin po ako ng EGR at talagang isinuko ko po lahat doon. Sabi ko, ibibenta ko na yung bike ko, lahat ng mga apparels ko, ibibenta ko. Lord, gusto kong magtatapat sa iyo. Ito yung hihingin ko sa iyo. Kasi po, 34 years old na po si Mrs. Magti-35 na po siya ngayong May. At yun po yung pinaka-prayer ko, Lord. Kasi sabi ko, magti-34 na siya, baka mahirapan na siyang manganak. Yun po yung panalangin ko, binigay po ng Panginoon. At ngayon po, ito po yung panalangin ko ulit na talagang ang Panginoon, grabe, sobra. To God be the glory. God, hallelujah. Congratulations, Congratulations, Edwin. Edwin. Wow. The Lord is so pleased with your life. 3 scriptures ang pumasok sa akin. Una, 1 Peter chapter 5, verse 6, sabi ng Bible, cast all your cares upon me, for I cares for you. Pangalawa, yung Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving. Verse 7, let your requests be made known unto God, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your heart and mind through Christ Jesus. Pangatlo, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. God makes all things beautiful in His time. Nakita ko sa iyo ang spirit of revival. The Lord spoke to you through His word sa Mark 8:36. Because of the great plan of God in your life, hinipok at ibinalik ka. Nangusap siya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinatunayan ng Diyos pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya at pinanghawakan mo ang kanyang mga pangako, everything will be all right.
ang lesson, why worry when you can pray? At kanina, ito rin ang sinabi mo, in the midst of trials na dinadaanan mo, still God has many people. Acts 18 verse 9 to 10. Lagi nating sinasabi, ang Diyos ay hindi nauubusan ng tao. At the right time, at the right place, as necessity arise, God will raise up the right people. Alam niyo po, Praise God. Pastor, baka pwede ko pong isingit. Okay. Sa pamilya po namin na Lanusa, kasi Lanusa po ang apelyido namin, wala pa pong magdadala ng apelyido ng Lanusa. Kasi sa amin kasing magkakapatid, ako pa lamang yung kauna-unahan po na magkakaroon ng baby na magdadala ng Lanusa. At talagang binigay ko po siya sa Panginoon kasi doon po sa pamilya namin ay kumbaga naka-chain po dati ang tawag nito yung separation. Parang may curse po, pero sabi ko nung nakakilala na ako sa Panginoon, in my generation po mapuputol yung curse dahil may Kristo na ako. Doon magsisimula ang generation ng mga Lanusa na maglilingkod at magtatapat sa Panginoon. Talagang inalay, hindi pa po siya lumabas sa sinapupunan. Pinag-usapan na namin ni Mrs. yan kasi Christian din po si Mrs. At yun po, in-offer na namin siya, dinedicate na namin siya sa Panginoon na sa pamamagitan niya magsisimula ang generation ng Lanusa na maglilingkod, magtatapat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Praise God. Ang masasabi ko lang kay Brother Edwin ay yung Psalms 34 verse 8. Ang sabi dito, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So yung kasi ang nakita ko kay Brother Edwin Nagkanlong siya. Nagkanlong siya sa pakpak o sa presensya ng ating Panginoon. So talagang nakakatuwa yung kanyang testimony. Sabi ni Edwin kanina, ordinary lang, marahil ordinary lang yung kanyang isinare sa iba, pero sa kanya ay napakalaking himala. Hindi, Brother Edwin, ang sa amin ay, para sa akin ito ay isang malaking himala. Actually, you are a miracle, no? Ikaw mismo, ikaw ay himala para sa amin dahil yung testimony mo na ikaw ay nanumbalik sa Diyos, nakaka-encourage. So I believe naging himala ka sa marami sa amin dito sa ating family altar o dito sa ating Zoom meeting, no, sa ating prayer meeting. Yung passion mo, yung pagmamahal mo kay Lord, nararamdaman lumalabas sa screen. The anointing, there is an anointing Yung flowing out of this nararamdaman room. namin. Kaya talagang you are a miracle. You yourself is a miracle. Sadya pong napakabuti ng ating Panginoon. At ito po ang naranasan ni Brother Edwin. Dating active na worker sa church na nahumaling sa pagbibisikleta. At ang sabi nga po niya, na-addict sa pagbabike. Aktibo pong sumasali sa mga karera. At ang dami na po niyang naipanalo. Sa katunayan, meron na po siyang 25 medals. Ang layo na po ng kanyang narating. At siya rin po sa Diyos ay napalayo. Ang kinagiliwang tagumpay sa karera ang naging dahilan kung bakit sa Diyos siya ay napahiwalay. Inabot po ng 3 taon bago magkaroon ng realization na hanapin at muling manimbalik sa ating Diyos. Ang sabi nga po sa Jeremiah 29:13, "You will seek me and you will find me if you seek me with all your heart." And seriously, ito po ang kanyang ginawa. Tinanggal po niya ang mga distraction. Nilet go po niya ang pagbibike. At tuloy-tuloy na po siyang nag-attend ng church. Kaya naman po, ang pangako sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ito po ay nagkaroon ng kaganapan sa Kanya.
Ang nais po nila na magkaroon ng anak, binigay po ng Diyos. Ang concern po nila, baka premature ang baby dahil 34 weeks pa lang, normal po ang baby. At iniisip din po nila na baka ma-CS, normal din po ang delivery. At ang concern po na baka kulang ang nakahandang pinansyal. The Lord provided, binigay po ang pangangailangan. Sadya pong napakabuti ng ating Panginoon. Kayo din po ba ay naroroon sa ganong kalalagayan? Na tila ba napalayo o malayo sa Diyos? Kagaya po ng ginawa ni Brother Edwin, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Tayo po ay lumapit sa Kanya. At tanggapin po natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. As kung nais nyo po, sumunod lamang sa maikling panalangin ng pagtanggap. Tayo po yumuko at pumikit at sabihin po natin, Panginoong Jesus, inaamin ko po, ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Hugasan mo po ako na iyong banal at makapangyarihang dugo. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. O Diyos amang banal, salamat po sa iyong kabutihan. Tunay kang matapat, Panginoon, walang pagmamaliw ang iyong pag-ibig. Bagamat kami napalayo, O Diyos, patuloy mo kaming inaabot, patuloy mo kaming kinakalinga, binibigyan ng pagkakataon. At aming pong dalangin sa bawat babae at lalaki na naririto, na iyong nga pong katagunin, katagpuin ang lahat ng pangangailangan, ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, maranasan po nila, Panginoon, ang iyong kasagutan, ang iyong katugunan. Pangangailangan, Panginoon, na pisikal, igawad mo nga po ang kagalingan, igawad mo nga po ang kaligtasan, igawad mo nga po ang kapayapaan, igawad mo nga po, Panginoon, ang kalusugan, O Diyos. Maraming salamat sapagkat alam po namin na kung ikaw'y sumasa amin, tiyak ang tagumpay at patuloy po naming mararanasan ang kasiglahan at maging kasaganaan ng buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay napagpala ng episode na ito, mangyari po lamang na like and share po natin upang marami pang maabot at sila din po ay mapagpala. Mag-subscribe na rin po tayo at click na rin po natin ang notification bell para wala po tayong ma-miss na mga episodes. Tandaan po natin, ang lahat ng problema ay may solusyon. Basta't ilapit natin sa Panginoon at tayo ay magtiwala sapagkat si Jesus ang Diyos ng Himala. Maraming salamat po. Patnubayan po kayo ng ating Panginoon.